Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na dyan with evidence. Ako, may binulgar na ebidensya si VP Sara hinggil kay BBM. And I'm sure, alam ito ni Senator Amy Marcos. So, it means this is how Amy Marcos admit na ang kanyang kapatid ay lulong sa droga. Nako mga kabibig. Kasi hindi naman pwedeng hindi magkausap si VP Sara at Amy Marcos tungkol sa issue na ito. Binulgar kasi ni VP Sara na lulong sa droga si BBM. Nako. Ito kasi ang sinabi ni VP Sara. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa ay magdodroga na rin. Ipinagpalagay ni Vice President Sara Duterte na totoong gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-hair follicle test. Diba? Kasi pabalik-balik tayo sa issue na ito. So, sabi ng iba, kailangan Senator Amy Marcos na talaga ang magsabi. Ito kabibig ha, panoorin natin si VP Sara Duterte sa kanyang revelasyon hinggil dito mga kabibig. Okay, ito na. Ito na kabibig, wala nang atrasan. Go. VP, ano masabi mo sa problema ng droga, lalo kung lumala? Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin nagdodroga? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Mag-assume na lang tayo na totoo. So meaning, totoo. Kahit hindi natin sabihin na assume. Bakit mag-a-assume? Diba? Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Malaka. So it means si VP Sara naniniwala na authenticated ang video. Si VP Sara naniniwala na hindi AI generated, hindi edited ang video, at authenticated at totoo ang video na nagdo-drugs si BBM. Galing sa bibig ni VP Sara na ang video ay authenticated. Hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niya magpa-drug test. Last question. Yun ka bibig. Again. VP, ano masabi mo sa problema ng droga, lalo kung lumala? Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am, kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ba yung presidente natin nagdodroga? Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niya magpa-drug test. Last question. Authenticated, sabi ni VP Sara. So, naniniwala si VP Sara sa video. Diba mga bibig? So, walang kawala. Diba? Ito kabibig ha. Sa loob daw ng 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino at sa bansa. Ayon yan sa isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 election. Sabi niya masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika imbes na tugunan ang mahalagang isyu sa bansa gaya ng usaping pangkalusugan. Tama naman si Dr. Richard Mata. So pakinggan natin ang reaksyon ni Dr. Richard Mata hinggil sa isyu ng pangkalusugan na parang walang nakikitang magandang achievement programa si BBM.
Let's watch this video mga kabibig. Lockdown ng 3 taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pa rin itong nagagawa para sa mga Pilipino at sa bansa. Ayon iyan sa isang doktor na kumakandidato ring senador ngayong May 12 elections. Sabi niya, masyado kasing abala si Marcos Jr. sa pamumulitika. Imbes na tugunan ng mga halagang issue sa bansa, gaya ng usapin sa kalusugan. Narito ang report ni Paul Montebon. Nako. Dismayado si senatorial candidate Dr. Marites Mata sa anyay kawalan ng pakialam ng gobyernong Marcos Jr. sa mga mahalagang isyu na dapat tutukan ng pamahalaan. Paano ba naman kasi pamahalaan sa pamumulitika gaya ng planong pagbabago sa konstitusyon kasama na ang pagsira sa pangalan ng mga Duterte na itinuturing nilang matinding balakid sa kanilang ambisyong manatili sa kapangyarihan? Well, ang nakita lang natin is they are really prioritizing how they will extend. Yun po ang nakita natin. Pagpasok pa lang, gusto nilang magpaperma para mabago ang constitution, para bago ng ating sistema. Kaya lang, nakita ng maisog yun, pinigilan. Just, for few months pa lang yun. Tapos, politics. Iniipit si VP Sara. So, ang focus nila is more on politics. How to stay. Remove the best opponent, which is VP Sara. Remove the Dutertes. Anya, matatapos na lang ang kalahating termino ng gobyernong Marcos Jr. pero wala pa rin itong malinaw na programa na naibibigay sa publiko. Tila kabaliktaran anya ang gobyerno ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon kung saan ang mga Pilipino ang prioridad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaibahan noon, priority ang tao. Naramdaman nyo ba si PRRD na paano ako hindi na makakaalis dito? Paano na yung mga anak ko ang mga next na presidente? Walang ganun si PRRD. Correct. Sa kanya is anong magawa ko sa bayan. Kaya na-feel natin yun. Ipinahayag ni Doc Mata ang matinding pagkabahala sa lumalalang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino, lalo na patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga serbisyong medikal. Malayong-malayo anya ito sa mas abot kayang healthcare system noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit pa ni Mata, tila nawawala na ang malasakit ng kasalukuyang pamahalaan sa kalusugan ng mamamayan at sa halip ay kinakasangkapan ito ng mga nasa kapangyarihan para sa korupsyon. Dapat yun, connected sana yun, papunta na doon tayo sa pag-asenso talaga. Kasi doon na yung malasakit center eh. Correct. Kung walang malasakit center, kung hindi yan naging law, ewan ko na lang. So, tama yung nasimula ni PRRD, which is the malasakit centers. Then, pagpasok nitong bagong admin, regarding health, wala po. Kasi tinanggalan pa ng pondo eh. Tinanggalan pa nila ng zero pa ang kanilang funds sa kanilang GAA. So, hindi po ako satisfied. Sa ilalim ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban, tiniyak ni Doc Mata na maaasahan ng sambayan ng Pilipino ang isang pamahalaang hindi nang iiwan. Isang pamahalaang tunay na para sa masa mula sa abot kayang serbisyong pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, matatag na infrastruktura, hanggang sa masiglang sektor ng agrikultura at masaganang hanap buhay para sa bawat Pilipino. Pangako ng PDP Laban ang hustisya laban sa kahirapan, pang-aabuso sa kapangyarihan at malawakang katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas. That's good. Yun ang mga programa, pangako ng PDP Laban. Itong si Bongbong Marcos, proud na pala sa kanyang achievement mga kabibig. Proud na si Bongbong Marcos, as in super duper mga kabibig. Hindi na mapipigilan. Marami daw na-achieve si Bongbong Marcos. O kabibig, nako. Trilyon na daw ang pumapasok na investment sa Pilipinas. So manood tayo kay Mr. Real Talker na kung saan pinagtatawanan lang ni Mr. Real Talker ang sinasabi ni BBM na trilyon. Ito na. Grabe. Pakinggan natin tong sinasabi ni Mr. President. Ako ay kinikilabutan sa kanyang mga sinasabi. Totoo ba iyan, Mr. President? Ating mga sinusubukan dahil trilyon na po Trilyon na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Trilyon ang investment na pumapasok. Bakit nga kung trilyon man, bakit naghihirap tayo? Bakit may 20 pesos na bigas? Bakit ang mga tao na may mga ayuda?
Kung trilyon-trilyon na invest, bakit mga tao walang trabaho? Bakit puro ayuda na lang ang gobyerno ni Bongbong Marcos? Yun ba ang trilyon-trilyon na investment na pumapasok sa Pilipinas? Nasaan yan? Trilyon na investment. Nga. Ang mga tao ngayon, gutom nga ang mga tao ngayon. Na kahit 20 pesos na bigas, bibilhin na lang nila. Kasi gutom eh. Wow! Narinig niyo yun mga lods? Trilyon na daw ang pumapasok na investment sa Pilipinas. Ha? So bakit kayo palaging nangungutang? Correct. Kung trilyon na ang pumapasok na investment sa Pilipinas, di dapat kaliwat kanan ang infrastructure. Correct. Diyos ko, hindi ka ba kinilabutan sa sinasabi mo, BBM? Diyos ko, eleksyon na talaga. Ang nakakatakot lang kasi yung mga sinasabi niya, hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Correct. Yung mga sinasabi niya, kung guni-guni or baka mangyayari pa lang. Pero 3 Kung years. mangyari. Grabe talaga. Ay nako. Sa kakaiwas natin sa lutang, mas napunta tayo sa lutang. Pinakalutang. Grabe. Diba? So yun kabibig. So maniniwala ba kayo na trilyon na ang pumapasok na investments? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Trilyon na ang pumapasok sa bulsa niya. Trillions na nanakaw nila. Trilyon na naibulsa. Grabe na kayo. Baka trilyon na po ang pinamumudmud mo na pera para sa eleksyon. Ayuda is a trilyon. Talagang sinungaling si Bangag. Trilyon ang utang ng Pilipinas. Wala nang maniniwala sa iyo, Marcos. Tama po kayo, lahat na yan ay mga magnanakaw, ninanakaw ang pera ng taong bayan. Diba? Trilyon pumapasok ng bulsa Marcos admins foreign loans more than double in quarter 2. Tunoble nga. Tapos trilyon na trilyon. Paano? Hindi ko magets. Kung trilyon Bongbong Marcos pero dumoble ang utang natin. Ito trilyon nga ang investment pumapasok pero ito Marcos admins foreign loans more than double in quarter 1 of 2025. Nasaan na yung trilyon na sinasabi mo? Diba? Ano ba nangyari kay Bongbong Marcos? Oy, parang nanaginip. Galing yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. BSP. Ang nagsalita. Yun kasi, puro na lang binubudol yung mga tao. Ito naman mga ibang tao dyan, na mga loyalista, parang nakalanghap na kung anong klaseng utot, na until now heaven na heaven, until now bangag na bangag, lutang na lutang pa rin, naniwala pa rin kay Marcos. Ewan ko sa inyo, tingnan nyo ito, Kanina sinasabi ni Marcos, trilyon investment pumapasok. Ngayon, bakit na nangungutang? Bakit dumoble? More than double pa. Hindi lang dumoble, more than double ang foreign loans. Inuutang natin. Di ba nakakahiya? Di ba? Tapos proud na proud kayo sa achievement ni BBM. Ito yung achievement niya. Di ba? So ano ang iyong komento mga kabibig? Ito pa ang sinasabi. Nako, ambot sa iyo BBM, wala na akong tiwala sa iyo. Lahat ng yaman ng Pilipinas dapat binalik nyo na. Nakakapagod kayong panoorin. Pwede palang ganong loads, no? Na maglilikha o magbobola ng mga tao lang para manalo sa eleksyon. Diba? Pumasok sa bulsa ng mga buhaya at bulsa niya. Trilyon na yung nakulimbat na pera galing sa kaba ng bayan siguro. Siya lang ang nakakaalam sa mga sinasabi niya. Napapaisip tuloy ako na sa tamang pag-iisip pa ba ang presidente ng Pilipinas? Diba? Bodol ang laki ng utang natin kasi nangalingan hinihinto pa ang paggawa ng tulay at kalsada, pati pagdugtong sa LRT to Cavite, hininto din ni Marcos. Tropo yun bro, sa Road 10 ng Maynila, ang poste ng pundasyon dapat tatapusin na lang.
kinakalawang na ang mga bakal, di gumagalaw ang paggawa, at isa pa, papaano niya masasabi na ang mga negosyante sa ibang bansa na hinihikayat niya dito sa Pilipinas ay takot magnegosyo dahil maraming kriminal at kidnapping at holdapan. Kaya walang pumapatol na businesses sa Pilipinas. Ang mga Chinese nga na natili dito tapos pinapahuli pa ng mga kapulisan niya. Wala namang dahilan na dapat umalis na ang mga Chinese at hindi na mag-invest sa Pilipinas. Yun mga kabibig ang ating libag-libag for today. Trillion na investment. Maniniwala ba kayo? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.